Ngayong araw, pabilisan kami ng isang expert na mason sa pagpapalitada. Pag natalo niya ako, may 5,000 pesos siya. Pero niyan, di ka manugi. No, dahil meron tayong twist. To level the playing field, di ka nga. Kailangan ni Manong na gumawa ng challenges para naman makahabol ako. Every challenge na gagawin ni Manong Nap, madadagdagan yung pera, pwede niyang mapanalunan. At lingid sa kaalaman ni Manong Nap na kahit matalo ko siya, ibibigay ko pa rin ang premyo niya. Pabilisan kami ni Manong Nap na isang bihasang palitadadero. Ilang years ka nang nag-ano, Manong Nap? Mga 10 buwan din na siguro sir. Ako, first time ko to. Titignan natin kung matatalo natin siya. So ito yung papalitadaan natin dito, Maluds. Roughly 80 cm by 80 cm sa akin. Tapos syempre, para medyo fair naman, magka-same size kami ng papalitadaan ni Manong Nap. And iisa lang yung tagahalo ng simento namin para consistent. Kasi yun yung pinaka-importante pag nagpapalitada ka, is yung halo mo dapat didikit. Pag masyadong matubig, tutulo lang pababa. Pag masyadong tuyo, malalaglag lang afterward. So, titignan nyo yung pader natin ngayon. Hindi siya kasing kinis ng ibang mga pader dahil nalagyan na to ng rebocada or scratch coat yung English nito. And yung purpose nun is para pag tinapon mo yung palitada dito, didikit na siya kasi pag smooth yan, mahirapan lumikit yun. Tulad yung gano'ng katagal yung matatapos. 30 minutes siguro. 30 minutes. Lugi ako. Yung hula ko 2 hours. Ngayong araw, 1 month nyo nang i-cure kung marami kayong time. so ang tawag sa pagdilig ng bagong applied or bagong buhos na concrete ay moist curing. And usually dinidiligan ng mga bagong buhos na concrete 3 times a day for 1 to 4 weeks depende dun sa concrete mixture nyo. And according to my research, ang moist cured na concrete ay 50% mas malakas kesa sa ngayong araw. Dapat ganyan. So yung testing, kung tama yung paghahalo, itatapon natin. Dapat didikit kahit hindi marunong yung nagtapon. Okay, so start na natin Maluds. Okay, challenge number 1. So para sa challenge number 1, kailangan kumain ni Manong Nap ng sili. And kada siling kainin niya, madadagdagan ng 200 pesos ang kanyang kikitain. Yun nga lang, meron tayong limit na 5 sili lang pwede niyang kainin kasi hindi naman ganun karami yung pera ko. So, yun. Taga isa lang sir. O gulpin na yung 5. Oh, gulpin nyo naman. Maraming salan na sir. Wala yung lunok-lunok agad ha. Di sir. Maraming salan na. Hopefully, ma-distract siya. Yan, nakita nyo Maluds 5. Wala! Kulang sa strength ang pagtapon. So, yun yung isa sa technique. Dapat malakas. Alright, so, natapos na niya. Challenge number 2. So sa challenge number 2, dapat isang kamay lang yung gagamitin ni Manong Nap. And yun lang ang gagamitin niya for 10 minutes para naman makahabol ako. At pag ginawa niya to, madadagdagan ng 500 pesos ang kanyang mapapanalunan. Okay, timer starts now. 10 minutes yun. Wow, ganda ng palitada ko. Parang classical arch. I call it bold and brash. More like belongs in the trash. So wala naman ako sinabing kailangan smooth. Hoy! Hoy! Yan yung napapala pag mandaraya kasi. Flashback. So wala naman ako sinabing kailangan smooth. End of flashback. Dinahihirata ako man. Bakit ayaw dumikit sa side ko? Tignan lang baka sir. Pukol yun. Parang ping-pong yun. Yun! Sa mga hindi nakakaalam, nag-ping-pong tournament ako ng grade 6. Oh, yun! Nice tips, Manong Nap. So, pipitikin yung pataas. Tapos dapat ganun yung tunog, parang pinalo ka ng nanay mo. Yun! Alright, next challenge. So para sa next challenge na to, pwede na gamitin ni Manong Nap ang kanyang 2 kamay. Yun nga lang, isang paa lang ang pwede niyang gamitin. So hindi niya pwede ibaba ang isang paa ngayong araw. 4, 5. Naka 9-5. Si Manong Nap. So, bayaran na natin si Manong Nap. Hindi ko alam saan ako tatakbo. Alam naman nila kung saan ako nakatira eh.
9.5. Alright, natalo tayo. Pero okay lang. May maagang pawaso ang ating mga construction workers. Dahil, hindi, in reality, pinagbigan ko. Magaling talaga ako. Ngayong araw. Gitarang parang napakatagal ko nang hindi nagagalaw. Much later. Hindi ko kasalanan. Ngayong araw. Maintenance. And then marami pa tong ibang features tulad ng adjustable water pressure, adjustable water temperature, soft touch remote control, at iba-ibang klase ng cleansing patterns. And ang pinaka-importante sa akin ay yung auto energy saving functions kasi, you know, save the environment. So napakadali nitong i-install and i-uninstall, my dude. So meron lang siyang button dito sa right side niya. Pindutin nyo lang yon and hilahin na palabas itong washlet. And pag ibang araw. pinapahiram lang po sa akin to. So please po, parang awa nyo na. Wala akong pambili. Moving on, my dudes, dito tayo sa enclosure ng garage. So gumamit kami ng roll-up door enclosure for this garage para automated siya. Kung papansinin nyo, meron tayong remote dito. Bam! Maakyat siya like magic. Wow. Tagal mo nga ba? Kanina pa ako dito. Okay? So there you go. As you can see, automated na siya. So ang ginagawa nito is magsisend to ng beeper message sa taong nandun sa second floor. Ngayong araw.